Dondoliano sa yan. Kaya pong mga dugang kuan may balot pa sabot. Maraming salamat, Brad Jun. Di mo ko sige makaani diri sa kay Sangka. Sila pa absinot. Absinot kay ang tinuod gusto gyud ko sige mag-anian. Maayo yan. Divided man gud atong oras. Yung oras. Kay Sige lang. pamilyado ta. Depende lang sa yung oras mao na. available. Pero sana no sige jud kog ari dire. Ama yung tagad Mo man ni atong tahas gud nga mga mga tigpaambit no sa atong pagtuo. Okay. correct. Una sa tanan akong pasalamatan gyud ang RMN Dipolog pinaagi sa ato yung station manager Edgar Dagumo nga naghatag yun ang istasyon og programa nga sama niini and dialogo sa pagtuo na hinumdum ko sa PCP2 no nga akong nabasa nga libro nga naadiha na patik ang mga huna-huna sa atong mga obispo no? Katong ilang meeting sa niadtong 1991 nagka-meeting sila no marabag na pattern po tong gamiting ang mga apostol dito sa Jerusalem o Acts no? Okay kanang mag-meeting good diha man na sulbaron og sa mga sungi mga disagreement o mga problema isgutan diha sa meeting then pangayon ang giya sa Espiritu Santo aron giyahan gyud o bitaw sama atong conclave no nga nag-elekta og bagong Santo Papa kay gikuha na mas Ginoo tong una nag-elekta meeting yun na Anya kay si ikuan man to si atong man tatong kaugalingong simbahan na yan. Salamat, Brad Jerry. May dapit sa kapon. Salamat sa atong anchor host. Usab ato naman pasalamatan ang atong igsoon Silbert Mendoyano dito. Okay. Usab sa atong igsoon. sa atong sunod na kuan hatag og kamotoran sa atong gihisgutan nga kuan kanang topic alitang mutana kang Brad Silver Dondoliano sa iyang iya pong mga dugang kuan may balot pa sabot. okay kagayang salamat Brad Jun mga tahuran sa ko kay dili man ko sige makaani diri sa kay Sangka sila pa absinot absinot kay ang tinuod gusto gyud ko sige mag-anian. Maayo yan. Divided man gud atong oras kay pamilyado ta. Depende lang sa yung oras available. Pero sana no sige jud kog ari dire. Ama yung tagad Mo man ni atong tahas gud nga mga tigpaambit no sa atong pagtuo. Okay. Una sa tanan akong pasalamatan gyud ang RMN Dipolog pinaagi sa ato yung station manager Edgar Dagumo nga naghatag yun ang istasyon ng programa nga sama niini dialogo sa pagtuo na hinumdum ko sa PCP2 no nga akong nabasa nga libro nga naadiha na patik ang mga huna-huna sa atong mga obispo no katong ilang meeting sa niadtong 1991 nagka-meeting sila no marabag na pattern po tong gamiting ang mga apostol dito sa Jerusalem o Acts okay kanang mag-meeting gud diha man na sulbaron og sa mga sungi mga disagreement o mga problema isgutan diha sa meeting then pangayon ang giya sa Espiritu Santo aron giyahan gyud o bitaw sama atong conclave no nga nag-elekta og bagong Santo Papa kay gikuha na mas Ginoo tong una no nag-elekta meeting yun na anya kay si ikuan man to si atong man tatong may common dayon ako sa ning ipahin okay so mao to nga kung dunay mga dili magparehas gani og sabot. Sa akong reflection gud sa nabasa na ko sa Biblia
dili man ni sulbaron o kanang inato nga o pananglitok mao na atong nasabtan mulahi sa existing na nadaan nga grupo nga then mo ay lahi man ako dili na mao nang ilaa so sakto ning ako so maghimo og laing grupo dili man na mao ang kana bang sistema nga gipakita sa Biblia sa pagsulbad og disagreement. Kung ang himuon natong pattern sa Biblia kung mag-disagree na galita sa atong mga pagsabot, atong tanawon to unsa nahitabo atong Acts of the Apostles sa mga buhat nga niadtong bag-o pa ang grupo sa Kristyanismo. Nagahuna-huna gid ang mga apostol nga mag-counsel sila, magtigom sila kay nagkadaiya ng hunahuna sa mga tawo to na may moingon nga unsa man ni kinahanglan ba magyud tulion tong mga hintil nga nakabig sa Kristiyano o mo na mga sungi ba unsa gyud official nga baruganan gyud sa Kristyanismo kay lahi man ang Kristyanismo o Judaismo. Now dili na lang nako ba isayt og unsa nahitabo sa Council of Jerusalem. Basta ako lang na siyang gikutlo nga kung doon na gali mga dili pa nagsabot o dili ta mag-usa sa pagsabot, nagkabangi ta, dili na sulbaron o iya nga pagbasa, pagsabot sa Biblia. Sulbaron na pinaagig council meeting. Unya, kanang meeting nga matawag na to authoritative. Dili po kibisan kinsang grupo mag-meeting. Ang mag-meeting, kadto ra pong gitukod ni Kristo nga simbahan. Okay, katong meeting sa mga apostol, tukod man to ni Kristo. No, ngaron, karon mga kuan na mga mo paingon ta diha bra no. Paingon ta diha. Then karon siguro mamutana ang naminaw, nagtan-aw ron sa streaming sa atong kuan. Sa atong panahon karon mao na ni bro ako na nisgutan. Unsa man nga meeting nga authoritative kay kinahanglan maguning authoritative kay kung naay authority tanang mga meeting panalitan mag-meeting ang sanggunian sa INC. Then unsa po ilang desisyon tuhuan po to para sanang black voting nila. Magunahon na sila nga kinsa may atong butuhan mag-usa ta ana mo manggali nang ilang ipasigarbo nga kami mo'y tinuod kay nag-usa mi. Pero atong iklaro nga dili tanang panaghiusa correct kay bisan gani kanang grupos mga kawatan gausap po na sila pangawat. Naman po yung mga akyat bahay nga gausap po. Pero dili mao. So kung tun-an na to ang Biblia, ang tinuod nga panaghiusa, kadtong nag-usa ta sa tinuod yun nga pundok nga gisugdan ni Kristo. Ikan sa origin. So, kanagong INC ni Felix Manalo, dili mangod si Kristo mo igasugod. Si Felix Manalo man atong 1914 diri sa Pilipinas. So, dili kana mo'y atong dapat hiusahan. Pero kung dili kabantay mga Katoliko ana, murag mainganyo gyud. Madala. Maana ba? Kita mga Katoliko, man ta mag-usa, magsige mga itag. Mag-away gali. Atong mga politiko, maggira pa gani. Magpinusilay pa gani. Mga lapalhobog. We admit nga naputay kakulangon kay ang simbahan po sa Ginoo diri sa yuta di pa man perfect gani sa 12 na gali Judas. Di ba? Correct. Pero kung maghisgot tag unsa man yung kapunungan ang dapat natong hiusahan. Siyempre kadtong gisugdan ni Kristo. So kung kanang imong grupo makatrace na sa kasaysayan nga mao gina ang nasumpay sa grupo sa mga apostol, kana mo'y atong hiusahan. Now kung mayon ta nga ug naay mga problema ang bungkago na nato na dili pod kay wa man pod ningon si Kristo nga kung naay mga problema ning simbahan na biyaan na nato kay sa magay biya kay magbuhat og lain. Dili na mao kay mura ra taan na og kanabang ato natay pamilya. Dayon samok. Ang banag asawa nag dili mayo ang relasyon. Then ang bana mo decide na lang nga mo biya. Kay mga tuglain, mangitaglain asawa, dili na mao. Okay. Kung doon yung mga problema, mag-ampo, tabangan nga masulbad, pero dili gyud gubo ng pamilya nga giusa sa Ginoo. So, naa naman kung maghisgot ang iglesia o simbahan, nasugdan naman ni Kristo. Nya gani iyang gisaaran nga ubanan niya kanunay. Correct. Unsay ubanan kanunay niya moingon ta nga magtukod taglain. Dili. Himo taglain. Ngunang ako ganong ni Barog Yukos Katoliko kay ako magong nakita nga kini magong Katoliko mo'y original. Correct. Hinuon na yung mga problema na yung mga skandalo, dili man na ikatingala kay sa Biblia. Gihulagway na gani diha sa ni Jeremias sa 5:26 nga nag-ingon ang Dios daghang dautan sa akong katawhan.
Ito. Siguro sa atong panahon karon mo na ng mga katolikong politiko nga mamalit og boto, mo na kana bang magbuot og ilang paagi dili mo tuo sa simbahan nga ang simbahan mo may gitahasan sa Ginoo nga manudlo about morality. So mo na nga, pero ang uban mo ingan ni angkon magka-biritas nga daghang badlungon ninyo o ni angkon ko nga daghang badlungon ning Katoliko pero dili ko mo angkon nga dili ni tukod ni Kristo. Kay mo magini ang isugdan ni Kristo. Ingon ko siya, unsay kanang gisugo niya pag hinulsol ka mo. Unsa may hinulsol kung ato gong himong ebidensya ng mga apan diha sulod sa simbahan nga ingon na nato na di na tinuod, sama ra pud nga miingon ta nga di dito tinuod tong isugdan ni Kristo kay naa may gahudas. Correct. Ang buhat nga dili maayo, dili na to ipasangil sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay ang iyang mga pagtulunan maayo man. Maayo man. Naaman sa Mateo 13, naa sa Mateo 13 gisaysay unsa hinungdan anang mga dili maayo nga nahitabo sa iglesia. Ang pasangilan na dili ang teaching sa simbahan. Ang pasangilan ana ang yawa. Kay mo man na ang katong nagsabod og liso sa sagbot nga gipasabot sa sambingay nga mao nang mga pagpanintal sa yawa nga napoy mga sakop nga nituo. Nya kining ubang mga tinuoan pasayloon lang uta kay wala man nila masabti. Ila mang ipasangil gyud sa teachings Katoliko. Muna makaingon ko nga nganong ipasangil man sa teachings Katoliko ng mga badlungong Katoliko nga wa man magtudlo ang atong teaching, atong katekism nga magbuhat anang usa man kanang pangabit, kanang panghalit og boto nga kanunay magaling isibya gyud sa tong kasimbahanan nga bawal yun na, no? So mao na nga kanang mga naa sa prisuhan ng mga Katolikong badlungon na badlungon sila dili tungod sa pagtulon ang Katoliko, na badlungon sila kay wa nila tumana ang mga pagtulon ang Katoliko pagkanindot. Ako Brad June, mga brad diri gaba una na akong basaan ng katekism, pirmiro pa lang page tulo na akong luha. Kay ma'am. Tulo na akong luha kay mayo man. Maricol ni mo ang imong mga nasayop nga buhat. Kung tulo na akong luha kay pirmiro pang pres gasaysay na diha ana gitagsatag sa pagalina, gitagsatag sa gisgot ng napuno ka sugo. Di ba? Kanang atong kanang Apostles Creed lang. Ayuhag pamalhandon ng Apostles Creed unsa gyud sayo nga pulos gyud na correct. Kung imo nang pamalandungan puros na husto nga sa ato pa kung tumanon lang nato na mabalaan gyud tanaw man tay ebidensya nga daghan nga balaan Katoliko. Padre Pio, Mother Ignacia, El Espiritu Santo, Mother Teresa. Pag kadaghan ako di na lang kay basig mayon na butag ng hambok ta. Pero ato lang nang gisaysay nga ang tinuod nga tinuoan kung doon naman gali mga badlungon nga nakita nato tungod kay namang ko'y demonyo nga sa pagkakaroon gitugutan pa sa Ginoo. Aron pod makita ba sa Ginoo ba masulayan pud ta ba nga og kinsa gyud atong pilion, ang Ginoo og ang demonyo. Pero atong klarohon na nga dili gyud nato ipasangil gyud sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung man kun puta nga wala tay sala. Sama na naging kompetensya ta ni Kristo kay si Kristo naman ang wala. Yes, then klaro po na Brad June sa Biblia, no? Nabisag si Saint Paul magali nakahisgot siya anak, no? Gani nagingon siya nga nasa ginahuna nga mauntay buhaton niya pero na mga panahon nga dili mo nabuhat niya. So nagpakita lang na nga ang tao naagi pagkamasalay po. Then Brad June, akong balikan tong katog yung unang gisagutan ninyo ganina kining maayong magbalantay. Kay mo man ay silbing atong tema. Nasa mo ka bro? Okay. Ang maayong magbalantay gyud nga gihisgutan sa Biblia nga klaro. Unang giklaro gyud sa Biblia, dili ako Brad June, dili ikaw, dili kinsa man natong kuan, no? Ang way lain yung gitumbok nga maayong magbalantay nga gihisgutan sa Biblia, Hesukristo. Gani ngano na tungod kay nasa Book of Hebrews chapter 1 verse 1 up to 2. Giklaro diha no nga sa karaan bot pasabot sa daang testamento ang Dios nakig-istorya pinaagis mga propeta. Mao na nga sa daang tugon maminaw gitas mga propeta. Pero sa bag-ong tugon o sa kaulahiang mga adlaw o last days, ang Dios nakikistorya pinagi sa iyang bugtong anak. Mao na ang maayong magbalantay. Si Jesus Christ. Mao na. Nakaron, unsa ang manato pagpaminaw ni Jesus Christ nga wala naman siya ron. Now, tanaw na to og giunsa niya pag kanabang pagtrabaho, giunsa niya pag kanabang unsa iyang himo
nga para nga bisag wala na siya personally makapadayon gihapon tag paminaw siya mga teaching. Now giun sa man ni Kristo, una namili siya og mga apostol. O nasa Juan 20:19 hangtod sa 23, kuno gitagaan niya authority. Atong niingon siya nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kini paghatag mo ning authority, no? Kay nasa Roma 10:15 kung wa ko malimot sa teksto niingon si San Pablo nga unsao man ako pagtudlo kung wala ka gipadala. Ang buti pasabot ana, unsao man nimo pagtudlo, pagsangyaw kung wala ka gi-authorize. Di ba? Nakaron, giunsa man pag-authorize ni Kristo o kinsa man ang unang gi-authorize niya? Siyempre, mga apostol. Juan 20:19 hangtod sa 23. Katong niingon siya, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So mga apostol lang unang dapat natong paminaon. Karon pangutana, wala naman to sila. Kinsa may atong authority ron? Kinsa may atong tuhuan? Siyempre, atong subayon ng Biblia kung giunsa paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga sumusunod. Yun sa man. Naging ko siya nga kana ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Yes. So ang mga apostol ang unang gitahasan niya, gitagaan niya authority. Then ang pangutana man gudron, wala naman ang mga apostol. Kinsa may atong paminahon? Siyempre ato ding tanahon, naghatag bag authority ang mga apostol sa ilang mga sumusunod. Naghatag. Unsa man nga paagi? Ang mga apostol, kung basahon nato ang Biblia, maghatag og authority sa ilang mga sumusunod, pinagi og laying of hands kanang pagpandong sa kamot, sa maulo, di ba? Kanang gitawag na to ordination. Okay. Di ba? Okay. Then gani na sa mga sakramento, no, nga gituko ni Kristo. Ganang sa, di ba, mga sakramento, mga ng bautismo, kanang so kanang kaminyoon, yung pagkapare, mao naman na, no, paghatag og authority sa mga ministro. Niya, kung maghatag sila og authority sa ilang mga sumusunod, ordination na. Ang pangutana, kinsa man tong gi-authorize sa mga apostol? So mudagan gyud tag history. Dili gyud na pwede nga magbasa lang kag Biblia di ka mutanag history. Kay ang Biblia, although na history, wala man diha tanan. Kay ang history sa Christianity na nasulat na katong mga panghitabo nila sa una, katong nasa Acts of the Apostles. Na diha ang last nga nasulat sa Biblia ug unsay nahitabo sa mga apostol. So ang pangutana kay gapadayon man ang iglesia, ang simbahan kay gisaaran gud nga dili mabuntog, dili maguba, magpadayon. Lucas 1:33. So mayong kag asa naman tong ubang mga account sa history, nga na masulat sa mga apostol, wala na masulat sa Biblia. So, mo nang dagan ka sa ubang mga libro. Mo bitaw nga sa Job 8:8 diingon, read the history books and see. Tingali mo ingon sila nga, uy, taka lang ada veritas, dili man history sa akong translation sa Biblia. By the way, ang atong gikutlo nga translation sa Biblia kung mo kutlo tag Job 8:8 ang Living Bible. Kay ang Biblia gud gihuwad man ning lain-lain. Unya, nagtuo ko nga bisan lain ang translation sa ubang mga Biblia, dili history. Pero kung sabton, history ra gihapon ang ipasabot. Kay ang Job 8:8 god nagingon man nga kung nagpasabot man ga implied ba siya nga kung gusto ka masayod sa tinuod nga mga panghitabo, siyempre susihon nimo sa karaan. Mo nay ubang translation. Unsa man ang pagsusi sa karaan, di history. Di ba? Para sa anang, naunsa man tong hitabo ni Rizal sa una, sa karaan naman to, dugay naman to, dagan kag history books. Di ba? Naman. So mo na nga, kanang pag-ingon nga, kung tinuod ba yun na, nga tukod na ni Kristo, gisugdan ni Kristo na imong pundok, dagan kag history books. Kana kung mapadaper kasi tuon. Pero kay, kung naay mga debate, Bible alone man sila. Yes. Unya bro, kung naay mga debate ang nahitabo kay disarmahan man tag history, ilamang Bible alone lagi. Ingon sila nga, ano mo to mag-history nga Bible ra gyud. Kana pa lang daan. Bible kuno nga ang Biblia wa man nag-ingon nga siya ra. Di ba? Kung mabasa ta sa Biblia, wa man siya magtudlo nga ako ra. Di ba? In fact, ang mabasa sa Biblia apil pagali history. Lagi sa sa Roma nga susihan ninyo ang inyong mga kuan. Bisan pagalig
bisan bagalig walay bersikulo ana abroad nga read the history books, pero common sense mo good mo tudlo na to nga unsa man nato pagklaro, pag matuod nga gisugdan gina ni Kristo imong grupo. Wa may laing libro history. Di ba? Oh, mao na nga unsa man mga libroha nga gihisgot og history. Siyempre na mga history books. Then ang uban napatik pod sa mga encyclopedia. Kay kanagong encyclopedia mga impormasyon man na. So apil lang history. Mao na nga naglibog bitaw ko anang ubang mga debate nga ilang i-discredit ang mga encyclopedia. Siguro, wa na ilaing rason nga nung i-discredit nilang encyclopedia kay inigbasa sa encyclopedia, wa maging mabasa nga ay in situ ko ni Kristo. Felix Manalo yun. Di ba? Saksi ni Jehovah, Charles Taze Russell. Kay kung napauntay, mabasa sa encyclopedia nga, saksi ni Jehovah, tukod ni Kristo. Dili na sila musupa ka na. Mayngog, Seventh-day Adventist, tukod ni Kristo. Kung naa na sa encyclopedia, dili gid na sila mo. Moingon na imong tong encyclopedia. So nagay normal nga palabot nga imposible po kay nga saksi ni Jehovah tukod ni Kristo. Dili gid po ba kay 1872 ra man na. Nya katong kang Kristo 33 AD unang siglo man. So dili gid. Nya dapat uban moingon nga sisiip ko na. Kanang murag uso ron. Mayra ba kay na ilang teacher? May kay manudlo daghang kong nakabig. O di ba? Maka-afford og kanang mga simbahan nga kanang ilang bag-ong ilang fellowship ron nga giabangan jud nila nga. Sa ilo lang gyud ko pero sa mao man gyud Oh. Pero ang tinuod yun nga simbahan si Kristong gasugod. Unya kung mayong kana mauna ang CCF pinsa man gasugod ana nga si Peter Tanchi man sa ka-insik diri sa Pilipinas 1984 na. Pero murag na kuan Brad. Dali namin mga Mormons ba? Ha? 1830 po na sila. Meron naman kasi grupo sa mga Mormons. In English mong sila. May mentong English. Kanang Mormons po, Brad, maklaro na kung dili ka na tinuod, kaya nagsugod na sa Amerika. Klaro. Samtang ang tinuod nga iglesia, gasugod sa Jerusalem. Pero tingali mo, ingon sila nga, inyo Katoliko, Roma man na. Roma bitaw, pero tanawa og asa gikan ang nasa Roma. Di ba? Asa man gasugod ang tinuod nga iglesia, Jerusalem. Bisan pagalit tanahon sa New Book of Knowledge, ang history sa Roman Catholic Church, dili man sila mo ingon nga Roma, Jerusalem ang yun. Pero naabot lang sa Roma, unya dito nakabaton og daghan kayong mga sako, dito milambo mo na nga na-attribute na sa Roma. Kay ang sentro nabalhin naman po dito. Mana man din sa Brad na dili na gikan sa Jerusalem kay Roma man ninyong padagan nga istorya nga ay gikan sa Roma. Lucas 24:47. Ang pagsangyaw sa gingharian ni Kristo nagsugod sa Jerusalem. So Jerusalem yun nagsugod. Pero unsa may nahitabo sa Jerusalem? Imbis nakita nila si Kristo, mga Hudiyo sila, Hudiyo po si Kristo, daghan mang supakiro. Ana mo si Kristo sa iyang pagkuan sa iyang kuan sa mga apostoles. Niyon siya panglakaw kamos tibuok kalibutan. Whole world na. Nya kanang na ang Roma apil naman sa whole world. Yes, sa Jerusalem god diin nasugdi ni Kristo ang iglesia daghang supakiro. Munang nakapamulong siya sa Mateo 21:43. Pagakuhaon ang gingharian nga kaninyo ug igatugyan sa usa ka nasod nga magbabungahon pa kayo. Sa ubang translation, sa ubang lugar, sa ubang translation pod ibalhin o itugyan sa laing katawhan. Tingali mo ingon ang uban ba? Unsa may saktong translation ana nga dili man na parehas. Kay sa mayong balita Biblia dili man lugar ang ipasabot, katawhan, itugyan sa laing katawhan. Now ang exegesis nato ana mao nga wala man gibawal gud ang mga lain-laing hubad kana mga variant translation basta dili lang masupak yun sa teaching sa Christianity. Now nganong dunay hubad nga itugyan o ibalhin sa laing katawhan? Kay kung moingon galitag katawhan naaman po'y lugar. Kung ang translation nimo ibalhin sa laing lugar o laing nasod. Ug moingon kag laing nasod, naaman po ni katawhan. Di ba? Kung yun bugag katawhan, naman po na lugar. So mo na nga, interchangeable na siya sa translation. Ang sa Bible kasagaran, laing kaliwatan. Laing kaliwatan din. Pero nagamit og mga termino nga lahi-lahi.
Depende sa translation. Ang translation nga ibalhin o itugyan sa laing katawhan. Dahil na po'y translation nga itugyan o ibalhin sa laing lugar o laing nasod. So nganong gilahi-lahi na kay ang katawhan god na may lugar diin asa sila. O ang lugar po na po'y katawhan. Dahil sa Biblia po, pwede na bali-balihon paggamit na. Kay kana galing katawhan, pwede man na tawgon galing nation. Wala, chosen nation. Mo nang gigamit gali sa piniling nasod. Nga piniling nasod o piniling katawhan. Sa instruction. Ako sang patiwala sa ako bro, kay mawala niya ko. Okay. So, mao na bro, nga kining kung hisgutan gali ng pulong chosen people, piniling katawhan. Ang tinuod yun nga chosen people o piniling katawhan nga hisgutan diyan ni St. Peter, mao man putong grupo nila. Ang isugdan ni Kristo. Dili man ang grupo nga yadtong 1957 lang. Pasaylo lang yun, pero mao man yun sa tinuod, no? Di ba? Oh. Dayon, balik ka atong mayong magbalantay. Si Kristo gyud ang mayong magbalantay. Correct. Dayon sa Revelation gahisgot og bag-ong ngalan. Pero kung basahon na to ang Biblia, kung Biblia lang, wala gahisgot og laing ngalang sa tao na. Laing aras tao. Gani, kung magbasa lang tag Biblia, kung atong ibase sa mga pulong ni Kristo, kung maghisgot siya pagbag-o og ngalan, natay matumbok. No? Nga, nag-represent niya. Laing tao, pero nagiklaro na niya. Dili gyud nga laing Kristo, kundi laing gyud siyang persona. Nga, gibag-o ang ngalan. Kinsa man? Si Peter. Diba? Kay si Simon man na siya. Giingnan siya sa Juan 1:42 nga, dili na Simon. Oh. Nganlan na kanakog sipas okay pa. Nga sa ato pa bato. Kung ato ng pamalandungan, nganong bato man? No? Sa tanang mga apostol, nganong siya raman, si Pedro, si Simon raman, gihingan lag bato nga. Mo man na, gisimbolo ni Kristo, di ba? 1 Corinto 10:4, gani nga po sa Old Testament, gisimbolo sa Diyos po ng rock. Sa tanang mga apostol, nganong si Pedro ra o si Simon ra nga giusab iyang ngalan nga gi-pattern gyud sa Supremo. Di ba? Rock. Kay si Saul, Pablo man, lahi man. Pero si Simon, lahi gyud. Si Pas gyud o kipa nga sa ato pa bato. Mao gyud ni takdo gyud ni Jesus Christ. Pero atong sabto na nga lahi na nga persona kay sa teaching sa piniling nasod God sa akong sabot sa ila usa ra man ka persona sa ilawanan ko ni katawa ko sa maning naagit mga implantes. Okay. Si Jesus Christ usa ka person. Pero ang iyang giilisdan og ngalan giusab si Simon Pedro. Pero dili lang gani kay si Simon ra tawag niya laing ngalan, di ba? Si Saul pod, imo niyang Pablo, ngano man ang mag-ilis-ilis si Kristo. Di ba? Murag na pattern pod sa tong Santo Papa ron ba nga ang original nga ngalan ug mo Santo Papa na butangan jud kanang nagi balyo nga ngalan nga nay. Ito ang manay sa Bible pa na bago ngalan. Yes. So mao na si Kristo siyang kaugalingon persona wa nay laing ngalan kato ra Jesus Christ ra gyud. Yeshua Messiah. Naman sa Juan 4:12, wa na ilang ngalan ni Kristo, di ba? Dayon, pero kung kanang sa Revelation 3 nga naghisgot og murag makaingon ka si Kristo na ibang ngalan, dili man actually gyud nga siya. Kun dili naghisgot na siya sa kanang unsa ang gagway sa iyang pangagamhanan nga bag-o na. Kay nasa Hebrehanon 6:1, pabiyaan kuno ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Unsa man ang pabiyaan nga ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo, katong Judaism tradisyon sa unang Hudeo siya nga respeto pa sa Judaism, labi na katunga pa niya masubdi ang iyang bagong gingharian nga pang universal sa ato pa Catholic universal. Katong Judaism religion nga nag-apil-apil siya, labi na bata pa siya, katunga pa siya makapound ng grupo. Ang religion yun nga iyang gisunod atong panahon na sawa pa siya nakasugod sa iyang iglesia, wa pa niya mag-gather ang mga apostol, Judaism yun. O bitaw nga tigtambungan siya kanang pistas mga Hudeo. Dayon mo apil-apil po siya sa Sabat sa mga Hudeo, no? Si Santa Maria mangganing mo apil po ana kay matinumanon lagi sila sa tinuang Hudeo. Pero naaman ko'y bag-ong kasabutan. Di ba? Unya si Kristo sa nagdupa siya sa krus na ingon siya natapos na. Unsa may natapos na?
Di katong iyang mabuluhaton. Og ang karaang tinuhuan natapos na. Mo man gani nagisgot si Pablo sa Colosas na nga ayaw na mugtugot nga hukman mo kung sa inyong kanon. Okay, ang ipasabot ana katuman na mga ilang mga restriction sa una sa Hudiyo pa sila nga dili kanon ng baboy. Isdang wala himbis. Iyon si Pablo nga ayaw na mo ana kanani bag-ong kasabutan. Mo nang ipasabot ni Jesus Christ. Parehas na sa Oo. ating papahulay. Kana pong ipapahulay medyo mataas po na yun. Nato lang hinahinayon eh. Kanang Sabat po sa Catholic teaching yun, double essence yun na Brad, no? Na ay pang-eternal ana, no? Kanang ato na lang klarohon na ato na nang i-appeal. Kanang Sabat sumara sa Catholic teaching, doon na siya ay duha ka elemento o essence. Moral o ceremonial. Ang moral diha, mao na gipasabot nga everlasting sa Sabat. Kanang usa man ay moral aspect sa Sabat kanang pagsimba. Di ba? Kay kanang kung magtrabaho ta, focus sa itong mga trabaho, ya malimot yata nga dapat musimba ta sa Dios. Mo nang mugahin tag adlaw nga usa sa usa ka semana. Una, ang moral anang Sabat kuan kanang pagsimba. Kanang pagsimba dili gina walaon. Bisan pag sa bagong langit, bagong yuta, bisan sa langit, sige tang gasimba dito mo nang iskutan si Isaias. Mo nang kanang interpretation sa 70 Adventist dili no mao kay mo focus naman sila sa 70 of the week nga nagisgot na maglayng adlaw. Ang actually kung magisgot yung tag-Sabat sa New Testament, ang ipasabot anang kapahulayan si Jesus Christ man. Mo bitaw gisgutan sa Hebrehanon nga napaghihapoy rest o Sabado. Pero kanang Sabado diha wa na magpasabot og 70 of the week kay kanang word nga Sabado double application na. Naay Sabado nga nagpasabot og 70 of the week, naapoy Sabado nga nagpasabot lang og pahulay. So kung mupahulay ka, musimba kag Domingo, mo nay atong Sabado. So mo na nga kanang gihisgutan da sa Hebrehanon 4:9 nga naagihapoy Sabado dili na Sabton strictly 70 of the week. Ang ipasabot ana naagihapoy pahulay. Nagyapoy adlaw sa pagsimba. Nga sa Hebrehanon 4:8 lahi na kunong adlaw. Unang diskubriho na to nasa Living Bible ang gitawag nag Lord's Day sa 1 Corinto 16:2 Domingo. Lord's Day. Muna bag-ong 7th day. Bagong 7th day. At the same time, unang adlaw sa semana. Kay ang Domingo, unang adlaw sa semana magyuna. Pero at the same time, pwede mo na tawgon og bag-ong 7th day kay dili naman ta Domingo, musugod ng trabaho. Lunes naman. Di ba? Kung musugod ng trabaho Lunes, di ang Sunday, 7th day. Mo man sa Katekism 1166, mahibulong siguro ang uban. Uy nga, ang unang adlaw semana nga Domingo, gitawag man lagi sa Katekism po og 7th day. Tungod na kay, kung musugod kag Lunes, ang 7th day, mao ang Domingo. Sa Adventist God, ang adlaw nga ipapahulay, huldi man sila mo pa gawas pag-ampo magpahulay, wadi yun na sila magtrabaho sa huldi, sa Sabado. Pero ang sa atong bagong kanang rest day o pahulay, na Domingo, yung mga gitawag ng Lord's Day. Kay Lord's Day man, muampo kita, unahon ka na to ang pag-ampo. Sa Revelation 1:10, Brad June, nag-ingon si John diha nga, na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Akong gitanaw ang exegesis anang na diha ako sa espiritu. But pasabot ana nagsimba kuno siya. Simba, correct. Mo bitaw na yung mga translation sa Biblia, nagbasa man kog lain translation sa Biblia. Nagi word for word nga nag-ingon si San Juan nga nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Okay. Mo man i-translate ang hubang-hubad ingon na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Then dili na sa turigod. Okay, kung tanaw na to sa history gyud sa mga early Christian, kung kung Sabado gali lang gipasabot, Sabat gyud na ang translation. Tanawa si Juan ang iyang paagi magsulat siya, di ba? Kung Sabado, Sabat yang ibutan? Sabat. Okay, mo naman na iyang naandan sa paagi sa pagsulat, basta Sabado, mo naman naandan, basta Sabado, o 7th day of the week, Sabat yun na, kay mo na naandan niya. Pero, mahibulong ta, nganong sa pinadayag uno Diyes, kung Saturday pa iyang gipasabot, nganong Lord's Day iyang gigamit nga pulong, dili Sabat. Sayon ra ang tubaga na. Kay sa mga early Christian, lahi na ilang gipasabot ana. Adlaw na sa pagkabanhaw, adlaw sa Ginoo. O man na klaro man na sa suwat ni Ignatius of Antioch.
na wala ko kadalag referensya katong debate namong Mitchell sa una ko tong ikutlo. Ignatius of Antioch, disciple of John. Nag-ingon siya nga lahi ng Saturday o Lord's Day. Lahi. Di ba? Klaro sa ngalan. Sa ngalan nga Saturday. Unya, O Lord's Day. asa may atong tuhuan ron? Ang disipulo ni St. John o kanang mga Seventh-day Adventist ron nga ang teacher ana si Ellen White nga wa man ka dungog kita gali ni Kristo o ni mga apostol. Ang Lord's ang rest day o Sabado, whole day na sila amot og mag-ampo bagyo na sila whole day. Whereas ang sa ato nga kanang Lord's Day andang gyud na sa pag-ampo pila lang ka oras di man nga whole day. Kay pag-abot sa humani mo ampo una gyud ang pag-ampo kay Lord's Day god. Yes. So, mo na bro. Si Kwan siguro ba Jerry basig na kay pangutanan Jerry, pwede ka mo. Wala man. Oo, ug na kay pangutanan Di rin. na mo pangutana. Wala na. Minaw ko, So, minaw ra. mo na no nga si Jesus Christ mo gyud ang mayong magbalantay. Okay. Nya nag-ingon siya sa Juan 10:16. Doon na pa'y mga kuan nga wala pa masakop Wala. ani. Nahanglan sakupon pud sila para mausar gyud kapanon usa ka magbalantay. Alright. Si Kristo man ang magbalantay. Pero timan na to nga ang iyang pagka makita nga magbalantay dili magsige. Kay patyon man to siya, namatay man to siya. Kay nabanhaw. Kaya nibalik siya asa man sa langit. So ang pangutan na ron, kinsa naman ang makitang magbalantay? Kina maging makitang magbalantay kay kinaiya man gyud sa Dios nga bisan sa Old Testament na maging makita visible head. Mana na mga santo mga pope. Sakto ka bro kay sa pag-announce pa lang ni Kristo sa nga magtukod sa simbahan o gingharian o iglesia, iya namang ipasabot nga si Pedro gyud. Di ba niingon siya nga Pedro sa ibabaw ni ining bato Tukuron ko. tukuron ko ang akong gingharian o simbahan o iglesia nga bisan gani ang kamatayon dili makaguba makabuntog ni ini sa to pa magpadayon. Correct pa dayon. Kung matinuod ng ubang mga tinuhuan nga bago ra natumbaw sa manang 1984 CCF 1985 kanang 85 kurang kang kibuloy na UGC kanang sa Siniuba 1872 Felix Manalo 1914 sa pa na 1863 sa Badista Mormons 1830 kung matinuod na ila sa ato pa kaduha day nagsugod ang matuod nga iglesia. Di ba? Dili na mao. So mao na nga ang kang Kristo magpadayon man so dili na ni tukuron paglaing tao. Base na ilang pasabot pasabot kay na may bag-ong ngalan lagi ni mention sa kuan. Ang kanang ako naman ang gisugotan sa debate na mo sa brother ni Jerry ni siya ni Douglas. Kanang broad kayong meaning ng bag-o. Pwede mo na i-connect nimo sa bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Kay sa tagna sa Jeremias 31:32 maghimo man gud ang Dios og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Sa daan. Muna broad na kana pong kung atong i-analyze ng Revelation God, mga symbols man na, mga symbolical words na gani hisgot og babae nga double meaning nga pasabot og katawhan o simbahan kay ang simbahan gitawag mo pug babae. Pwede pud ma-repair nimo ni Santa Maria kay kung basahon nimo ng Revelation 12:1-5 kanang babae kuno nanganak magbatang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan. Si Jesus man po na sa to pa pwede po na i-connect ni Santa Maria. Di ba? Nga gihulagoy nga tuwa na sa langit nga usa ka rayna kay kung tan-awon nimo na murag gikuronahan man so queen. Isa may nanudlo ron nga Queen Mother si Mary tuloy ko naman wala man na sa ubang tinuhan, no? So mauna nga si Pedro bro kay giingnan niya nga Pedro ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit ang imong idili diri sa yuta idili sa langit ang imong itugot sa langit sa in-English ana binding and loosing mga abogado kahibalon sa meaning ng binding and loosing kanang binding and loosing authority actually bro Diyos na ang authority binding and loosing. Kay kanang binding and loosing but pasabutan na sa binisaya gyud atong lunsayng binisaya paghikot o paggapos o pagluag
O ba, binding, di ba? Gapos, paggapos ug pagluag. Kung pasabot, pag himo og lagda o balaod ug pagluag og lagda. Lagda. Di ba iyaman na sa Dios? Example ana, kuan. Katong gisulayan sa Dios ang pagtuo ni Abraham. Di ba? Ang balaod sa Dios, thou shall not kill. Pero libog, ambot og naglibog ba sa Abraham ato? Katong gipahalad siya, di ba? Offering kay katong sa Old Testament ko, di ba? Naman ay offering niya, mag-ihaw, magpatay og hayop. Unya ni ana si Abraham, ako na lang idiretso. Lord, wala na may hayop. Iingnan siya sa Ginoo, ang imong anak mo ihawa, i-offer. Siguro, abot lang, okay ba loob, naglibog ba kasi Abraham to? Pero murag wala, kay nito o mangisi sa Diyos, di ba? So, murag malibog ta nga, balaod sa Diyos, thou shall not kill. Pero nga nung iyang giingnan si Abraham nga, ang imong anak mo ihawa, sa to pa, mo ipatya. Niya, wag yun, nagduha-duha si Abraham. No? Siguro huna-huna, para siguro sa ako, pero ba nga, nga nung mubalibad man ko nga, ang gasugo, ang tag-iya mas balaod. Ang tag-iya sa balaod. O dayon, agi lagi anang binding and losing authority sa Diyos. Nga ang Diyos, pwede mo ingon, thou shall not kill. Pwede po niya luagan na. Di ba? Pero, niya ito higayon na, walang po idayon sa Diyos, kaya ikaw naman siya sulayan. Pero kung padayon to sa Diyos, wato gibakwi sa Diyos, nga napatay yun ni Abraham ang anak, ang pangutana, legal tong himo ni Abraham. Legal. Legal, correct. Kay, dili man iyang pagbuot man sa Diyos. Kaya kay ang Diyos naman siya gahom o authority sa pagbind og los, pagpatuman og balaod o pagluag og balaod. So mao na nga, bisan pag napatay ni Abraham tong iyang anak, sugo man to sa Diyos, legal gihapon to. May ganyan ba si Abraham, kami nga, ikaw God, kung Mo ni explanation bro sa mga nangalibog anang babasag Biblia ba nga. Na may sugo ang Diyos, ang kamando man siya nga, thou shall not kill. Pero na yung mga bersikulo sa Biblia nga, siya rapoy kasugo pagpapatay. Di ba? Kaya atong gingharian ni David, di ba? Ang instruction ato, mga kundra, pamatyon. Pila may napatay ni David pagkadaghan? Si Solomon, daghang napatay. Gani ka ng mananapaw, death penalty na. Di ba? Nakabasa man siguro mo sa Biblia na, di ba? Ang mananapaw. Sa Old Testament. Oo, sa Old Testament. Pero sa New Testament. Lagi, palibog po niya ka dyan ay sa dyan. Old Testament pa, bigi. Klaro, biyan ako na dyan na, wag yung pinahingong New Testament. Muna, sa Old Testament, inanag yun, patay, gani. Patay. Natuko nga, muna gikopya ni Duterte. Ngipon sa ngipon. Muna nga, kasi makasabot ko niya kayo, wala niya mauna-una nga, New Testament at taron, nga, gugma na, ayaw sa nang death penalty, o niya na nasa alas paghukom, kung siguro niya, una ni Duterte ba, pero di sa mag-isgot anak, kay makuha na po niya ako, mapolitika na po niya ako. So, mauna, brod nga, binding and losing authority, una, klaro na niya nga, ni Kristo nga, si Pedro mo yung gitungdanan na. So, maklaro nga dili sayop ang teaching sa Catholic Church nga siya ang himong representative o vicar of Christ. Kay authority man na sa Dios, authority man na niya kanang binding and losing nga giingnan niya Pedro nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawis gingharian sa langit, ang imong idili diri syuta, idili sa langit ang itugot. Kaklaro ana bisag dili mabasa ng pulong vicar, dili mabasa ang pulong representative, pero mo ay gipasabot. Gi-implied kay authority man ni Kristo nang gisangon niya ni Pedro. Di ba? Okay. Unsay imong luagan o gapuson o sa maayong balita Biblia, idili og itugot. Di ba? O gaho man as leader. Sa tanang mga apostol, ang ubang mga disipulo, naabya tanan dito, yung si Pedro yung giingnan na. I-specialize si Pedro. So, sa teaching sa Catholic Church, klaro nga si Pedro yung representative. Brad, sa mga bro, mula nagkisi-kisi nung ka. Excuse me, atayin mo ba na ito? Sige. Imong last one. Sige, panglasa lang. Inani. Bago raman tayo nag-ilik og Santo Papa. Okay. Kay, nga nung mag-ilik tag ipuli. Naman sa Biblia, God, no? Nasa buhat 1:20. Kung mabakante gani ang katungdanan, office, katungdanan, dunay mo puli. Sama atong nabakante itong katungdanan ni Judas, ipulihan. Si Matias may napuli. Okay. Niya ka ng holder of the case, mas dako na nga posisyon. No? Na kinahanglan yung pulihan kung mabakante. Kay ang posisyon mo na ni Pedro, nga mo gigitahasa ni Kristo.
atong yung Nya kung sinaligan. magsalig na kag Bible alone, dili ba kakibalo? Kinsa na puli ni Pedro, di ba? Mao na nga kanang Bible alone, dili kita makadangat sa kamatuoran na. Kaya pangutana, kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro isip holder of the case. Di ba? Oh. May pa si karon na lang sa katapusan bro. Kanang ang katungdanan ni Judas makita sa Biblia kung kinsa napuli, pero ang kang Pedro di man makita. Mao na nga sayop gyud ang Bible alone bro. Kung dili mo tanaw history. Ah. Kaysa history, list of popes Pero ra. masabot ni mga doon na isay mga kuan doon na isay mga Then sa panapos bro, kay imo naman kung gisinyasan, ato lang silang imbitahon nga na naman tayo social media, mo success sila sa inauguration ni Pope Leo XIV. Kay sa Rome murag kuan na alas 10 sa buntag, ato alas karon alas 4, alas 3 murag gasugod naman ko hapit. Oh, nindot kay na tanaw ng inauguration ni Pope Leo. Sige bro. Okay, part na daghang kunin. salamat brother Silbert sa imong mga gipadayag nga mga pulong karon. O sa ngalan sa atong manager kang Sir Edgar Dagumo, ingon mo sa atong technician diri kang James Magdayo, ingon sa atong atong mga radyoman kang Sir Mark Bacoya. Ining alagad si Brad Banal, din na ng katuto ni atong programa. Amen. Salamat. Regards ko sa grupo ni si brother Kwan kanang katong Last. dahan dilo. Kaya na gini magkita. At sa diha unta nag-message na ko imong brother si Douglas matong yung tigom sa Sikaya. Kani walang dito kay timing gyud kay conflict pa. Kasi sa sunod, na ko siya kung may mga tigom nga mag-invite mo. Di pa layo pa. Pa-announce daan kay aron mabakan kita kay. Mo. Sige bro. Tingin na po siya. Oo. Kuwanda mo ba ng silbi? May silbi na ito. Bro, mas na siguro po. Kadang wala ka time frame. Labi na ako, pero kamay na kayo din nalang kamo. Pero daghan, utang ito. Okay. Masiguro reklamo ng uban mo. Umong ko na, kamirahan. Ganyan lang. Star Wars, oh, King. Star Wars.